Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Nandito na naman po ako, Brother OG po, para po mag-share na naman sa inyo ng aking devotion ng salita ng ating Diyos. Dito nga po ulit sa Mateo chapter 12 na po tayo. Chapter 12 verse 1 hanggang ang aking i-share sa inyo ay ang hanggang ano po 50, no? Verse 1 hanggang verse 50 po ng Mateo chapter 12. At kagaya pa rin ng dati at alam nyo na bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay, tama po, mananalangin po ulit tayo. Sige po, magsiyuko po tayong lahat. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman po kami o God. Magbabasa na naman Lord ng iyong mga makapangyarihan salita. Nawa Lord, samahan mo po kami, buksan ang aming puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan palagi at maitanim sa kailaliman o God ng aming mga puso. Gabayan mo rin po ako, samahan at turuan o Diyos upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli Lord, salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen. At ito po ang aking channel. Hello mga kapatid, welcome po ulit sa aking channel. Yung mga bago po sa aking channel, i-invite ko lang na mag-subscribe po kayo, paki-like and share nyo po yung aking video at paki-click na rin po ninyo yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na videos. Salamat po mga kapatid. So ang aking devotion nga po, ang aking share sa inyo ay dito sa Mateo chapter 12 verse 1 hanggang verse 50 po ang aking babasahin para sa inyo. So magsimula na po tayo mga kapatid. Sabi po dito sa verse 1, may pamagat po itong katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ano po? At mababasa po ito sa Marcos at Lucas. Ano po? Isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus sa triguhan. Nagutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Napadaan ng ating Panginoon Kristo kasama ang kanilang mga alagad at nagutom sila at pumita sila doon ng makakain. Nang makita ito ng mga pariseyo, ito na naman yung mga pariseyo, yung mapanghusga to, mga kapatid. Sinabi nila sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Bawal daw yun, magpitas. Mga kapatid, sa araw ng pamamahinga. Sabi ng ano po yan? Sabi ng mga pariseyo, Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? No? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. No? Sinabi niya doon sa mga pariseyo na hindi nyo na ba natandaan na nang magutom si Haring David, pumasok siya sa templo, tahanan ng ating Diyos, at yung alay doon ay kanyang kinain at binigyan din niya yung kanyang mga alagad. At nasusulat, bawal daw po yun, sabi ng ating Panginoon Kristo. At pari lang ang dapat gumawa nun, no? Hindi ba ninyo nabasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo sa bawal gawin sa araw ng na iyon? Gayunman hindi sila nagkakasala. Sabing gano'n kasi mga pari nga.
no, mga kapatid, no? Kahit sila kasi pamamahinga nga, ang sinasabi kasi nung araw, no, nung panahon nila, ay ang pamamahinga ay hindi po dapat nagtatrabaho ang mga tao dahil yun nga po daw ay araw ng pamamahinga. Pero sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na ang mga pari ay gumagawa ng bawal, no? Hindi sila nagpapahinga dahil sila ay pari. At yun nga daw ay sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, pero hindi sila nagkakasala. Sinabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang anak ng tao, siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. So, pinaliwanag lang, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung nauunawaan lamang ninyo ito, yung kanyang binitawang salita. Ulitin ko lang mga kapatid, kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, no? Yung kanilang habag, mga kapatid, hindi yung handog ang kailangan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang Panginoon ng pamamahinga at ng lahat, mga kapatid. Kaya pwede niyang gawin kahit araw ng pamamahinga, di ba? Dahil siya ang Panginoong sa Kristo natin. Kaya pwede siyang gumawa, lumakad, maghayag, mag-share ng salita ng ating Diyos. Pwede niya po yung gawin. At kung nagugutom ang kanyang mga alagad dahil kasama niya yun, pwede niya rin pong pakainin yun. At sila po ay hindi nagkakasala, pero ang mga Pariseo ay hatol ng hatol, no? Pati ang ating Panginoong sa Kristo ay kanilang hinahatulan. Amen. Verse 9, pinagaling ang lalaking paralisado ang kamay. Verse 9, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Noon din ang ilang taong, ulitin ko lang, naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Andiyan na naman ang mga Pariseo sa Sadyuseo, no? Hinahanapan siya ng butas para maparatangan nila, para husgahan, no? Para kung ano-ano na naman ang sabihin. Sabi dito, tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ng pagpapagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Di ba nga, wala nga po sa kanyang bawal dahil siya ay ating Panginoon. Siya ang Panginoon ng pamamahinga, no? Tinanong na naman siya ng mga taong mapanghusga, mga kapatid, no? Yung mga Pariseo sa Sadyuseo na nagtatanong na naman sa kanya. Ulitin ko lang, sabi dito, ito pala, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang pagpapagaling ng may sakit kung araw ng papamahinga? Sumagot ang ating Panginoon sa Kristo, verse 11, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Tama, di ba po? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naayon sa kautusan ang ginagawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. So pwede po, kung kabutihan naman ng iyong mga ginagawa, hindi po yun bawal sa araw ng pamamahinga. Kasi nga, sa kanila talagang mahalaga yung pamamahinga, ano po. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Gumaling po kaagad. Sinabi lang ng ating Panginoon sa Kristo na iunat at yun ay gumaling kaagad. Umalis naman ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Amen and amen. Verse 15, mga kapatid, at may pamagat itong ang lingkod na hinirang. Ang lingkod na hinirang. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbibilinan na huwag nilang ipamamalita kung sino
siya. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Narito ang lingkod na aking hinirang, verse 18, inulit ko lang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, sabi ng ating Diyos, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Verse 19, hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya puputulin ang tambong marupok. Wala siyang gagawin. Ito'y sinasabi niya para sa ating mga tao. Ulitin ko lang, verse 19, hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya puputulin ang tambong marurupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap-andap. Tayo po yun, yung mga taong makasalanan. Yung taong marupok daw, hindi niya man lamang sasaktan yun o puputulin. At yung ilaw na aandap-andap, yung mga taong nasa kadiliman na, papunta na sa kadiliman, hindi niya rin po yun sisigawan o sasaktan man lang. Yun po ang ibig sabihin ng ating Diyos. Hindi rin niya papatayin ang ilawang aandap-andap hanggang katarungay hindi natatagumpay o nagtatagumpay, kung hindi raw po ang katarungan hindi nagtatagumpay, walang gagawin ang ating Diyos o ang ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang to, hanggang katarungan hindi nagtatagumpay ng ganap. Verse 21, at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Yung mga hintil kasi noon daw ay hindi inilalagak yung kanilang mga puso, yung kanilang mga buhay sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya inaantay yun. Yung katarungan ay magtagumpay at yung mga buhay, sabi dito, ang mga pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilagak sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi dito, verse 22, si Jesus at si Beelzebul. 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. 23, namangha ang lahat at sinabi nila, ito kaya ang anak ni David. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Ito din yung sinasabi nilang demonyo, mga kapatid. Yun daw ang nagpapaalis daw ang ating Panginoon Jesucristo ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan o sa kapangyarihan ni Beelzebul, sabi nila. Ang pinuno, sabi dito, ng mga demonyo, yun daw po si Beelzebul. So hinalintulad nila ang ating Panginoon doon. Subalit alam ni Jesus ang kanilang sinasabi, kaya sinabi niya, ang bawat kaharian na hati at naglalaban-laban ay babagsak, at alingmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Kung naglalaban-laban? Kasi sinasabi, siya'y demonyo, siya'y leader, sabing ganyan. So sinabi naman ng ating Panginoon Jesucristo, kung ikaw sa isang grupo o sa isang sambahayan naglalaban-laban, siyempre madali yun mawawasak at masisira. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Hinahalin tulad niya, paano ako magiging leader nung masama, sabing ganyan, kung yung sarili ko mismo ay kinakalaban ko, sabing ganun. O kagaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. In example niya yung ganung salita. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y
nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman ang nagpapalayas ng demonyo? Sabi ganyan, ang inyong mga taga-sunod, sabi niya doon sa mga taong yun, sa mga Pariseyo. At sabi dito, ang mga taga-sunod ninyo ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. No? Kung ako'y nagpapalayas sa kapangyarihan ng ating Diyos ng mga demonyo, ibig sabihin daw nun, dumating na ang kaharian ng ating Diyos. So talaga naman na siya ay bumaba na, no? Dumating na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Nagpagaling siya, no? Nagpalayas siya ng mga masamang espiritu sa tao. So ang kaharian ng ating Diyos ay bumaba na nang siya din ay bumaba dito, no? 29, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ito yung mga example niya na mga salita, no? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Sabi niya ganoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat, no? Yung mga hindi panig sa kanya, syempre. Hindi po talaga kasama niya, no? Hindi sa kanya naniniwala kagaya ng mga Pariseo at Sadduceo, mga kapatid. Sabi pa dito, kaya't sa 31 na po tayo, kaya't sinasabi ko sa inyo, magpatawad ang anumang kasalanan. Sorry po, sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa espiritu. Mapapatawad na ang ibang nagawa nating pagkakamali at kasalanan, ngunit yung paglapastangan daw, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa espiritu ay hindi, mga kapatid, ay hindi mapapatawad. Take note po yan, mga kapatid. 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahong ito o sa panahong darating. No? Masabihan mo na ang ating Panginoon sa Kristo ng hindi maganda. Ngunit yung paglapastangan daw sa Espiritu Santo, sabi dito, hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Amen. Verse 33, sa bunga nakikilala. Sa bunga nakikilala. Verse 33, sinabi ninyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. Sabi dito, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno, lahi ng mga ulupong, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Paano kayong makakapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Mga kapatid, sinabi po yan ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ulitin ko lang, 34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So kung ikaw ay makasalanan o masama, yun ang mag-uumapaw sa iyong bibig. Puro kasinungalingan, puro kasamaan, puro kabastusan. Yun po ang ilalabas ng bibig ng tao makasalanan, mapagkunwari, mayabang, sinungaling. Yan po ang lalabas. Sabi pa dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ang kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kung mabuti kang tao, malinis ang iyong puso, puro kabutihan ang iyong masasabi. Totoo po yan, di ba mga kapatid? Kaya kung tayo talaga yung lalapit sa ating Diyos, no, pakikinggan natin at isasabuhay ang kanyang mga salita, magiging malinis tayo.
yung ating mga pananalita ay magiging maayos din. So iingatan na natin, no? Lagi nating maiisip, ay masama yung mabibitawan ko salita. So mapipigilan natin. Ganun po yun yung mga paglapit sa ating Diyos, paglapit sa ating Panginoon Kristo, sa pagbabasa ng kanyang mga salita, at pag-unawa ng mabuti nito, at pagsapuso ng kanyang mga salita, yung mga pagsunod sa kanya. Tayo po ay magiging mabuting tao. Yung pananalita natin ay magiging maayos, mga kapatid. Ulitin ko lang to. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Ulitin ko lang, mga kapatid, verse 36, mga kapatid. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Yung mga binitawan nating hindi maganda, walang kabuluhan, o sabihin na natin kabastusan, o mura tayo ng mura, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. 37, pawawalang sala ka, o paparusahan batay sa iyong mga salita. Ulitin ko lang, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita, no? Kung mabuti ang iyong mga sinasabi, o kahit iniisip man lang, ikaw ay pawawalang sala. Ngunit kung ikaw ay puro kasamaan, kabastusan, o kung ano-ano mang masamang salita, ikaw ay parurusahan batay sa iyong mga salita. Amen. Verse 38, hinanapan si Jesus ng himala. Ito, maganda rin to, mga kapatid. Verse 38 na po tayo. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sabi ng mga sa Saduceo ito, tsaka mga pariseyo, eto na naman po sila, mga kapatid. Magpakita raw ng himala o palatandaan ang ating Panginoon Kristo. Sumagot si Jesus, lahing masasama o lahing masama at taksil sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa mga Saduceo, mga pariseyo. Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipinapakita sa inyong maliban sa himalang nangyayari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. No? In example niya, si Jonas, di ba po, nagtatakbo po ito sa tuwing tatawagin ng ating Diyos. No, kakausapin, nagtatago, umaalis hanggang sa tumalon siya sa bangkang kanya sinasakyan at kinain po siya ng dambuhalang isda, si Jonas po, no? At 3 araw po siyang nandun sa loob ng tiyan na hindi man lang nagutom, nauhaw, hindi makahinga, buhay dahil sa ating Diyos. Yun po ay isang malaking himala na ginawa kay Propeta Jonas. At sinabi na rin dito ng ating Panginoon Kristo na 3 araw po daw siya na namatay. Sabi dito, kung paano si Jonas at 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring na nasa libingan. No? Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila matapos parangalan si Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto, yung ating Panginoon Kristo. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Seba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon, no? Sinasabi niya na, no? Higit pa do sa mga kay Solomon na, 'di ba, na pinayaman, no, binigyan yaman at katalinuhan ng ating Diyos. Higit pa daw siya doon. Higit pa siya kay Jonas, no? Sinabi niya 'yon. Verse 43, mga kapatid, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Mababasa rin ito sa Lucas chapter 11 verse 24 hanggang
26 mga kapatid. Ano na po tayo, nasa verse 43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan ang sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. No? Yung espiritu, yung masamang espiritu na napalayas o umalis na dun sa tao, iikot-ikot po yan. At pag wala siyang mahanap, dahil maayos, sabihin natin na maayos na ang mga puso at kaluluwa ng mga taong yun, babalik daw po yan sa kanyang pinanggalingan. Ano? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makikita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritu mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Nakita nila. Hindi na nila kaya. Malinis no? So magtatawag itong kalaban. Itong espiritu na masama, espiritu ng demonyo. Magtatawag siya ng mas malakas. So mas marami para pasukin yan. So dapat lagi tayo nag-iingat. Lagi tayong nasa sa Diyos dapat humihingi ng guidance, protection mga kapatid. Yung kanyang mga salita talaga sa buhay natin upang hindi pasukin ng masama. Amen. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang pangyayari sa masamang lahing ito, yung mga lahi ng ulupong. No, na ating sinasabi ng ating Panginoon Kristo na yung mga Sadyuseo, no, na yun ang sinasabi niya, yun daw ang mangyayari, inalisan na, naging okay na pero babalikan uli yun. So mas magiging masama pa yung kanilang gagawin. Ganun daw mangyayari sa mga lahing iyon mga kapatid. Verse 46, no, ang ina at ang kapatid ni Jesus. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus ng ating Panginoon Kristo, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ito po ang sinabi niya. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumunod sa kanyang kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Amen and amen. So, yun po ang last ng chapter 12 mga kapatid, ang verse 49 at ang 50. Itinuro niya ang kanyang mga alagad, kasi sinabi nga ng mga alagad na nandyan ang iyong ina na si Mary at yung kanyang mga kapatid kay Mary, no? At sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang, pakinggan nyo, take note ulit mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumunod sa kanyang kalooban ng kanyang ama, ulitin ko lang, dahan-dahanin ko po, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Amen and amen. So, ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, tayo palang mga sumusunod sa kalooban ng kanyang ama na ating Diyos sa langit, ang kanyang ina at mga kapatid. So, kung tayo susunod mga kapatid, makikinig, isa sa puso't isipan o isa buhay ang salita ng ating Diyos, gagamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tayo ay ituturing niyang kapatid, no? Tayo mapapabilang sa kaharian ng kanyang ama sa pagsunod natin sa kalooban ng kanyang ama, no? Tayong mga nakakarinig, nakakapagbasa, nakakapanood ng salita ng ating Diyos, tayo po ang ituturing na kapatid at ina ng Panginoong Hesukristo. At ulitin ko lang, tayo po ay mapapabilang sa kaharian ng langit doon sa pagsunod natin sa sinasabi ng ating Diyos, sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo, no, na kanyang hinahayag, na ating binabasa nga ng mga kapatid. Doon sa pagsunod na yun, mapapabilang tayo sa kaharian ng langit. Yung paggawa natin ng kabutihan,
yung pagmamahal natin ng tunay sa ating kapwa, yung pagpapatawad, pagpapakumbaba. Yan po ang dapat nating gawin, no? Yung pag-ibig na totoo sa mga nagkasala sa atin, yung mga sabihin na natin nakaaway, mga kapatid, nakagawa ng hindi maganda. Kung yan ay mamahalin natin na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, tayo po ay mapapatawad, tayo po ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos, tayo po ay magiging kapatid na tunay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa akin ngayong araw na to, sa aking sharing, no, sa aking devotion ngayong araw na to. Salamat po sa inyo. Nawa na bless po kayo dahil kagaya ng dati sa tuwing ako'y magbabasa at mag-share sa inyo mga kapatid, dahil handa kayong makinig, ako po'y nabibless talaga sa salita ng ating Diyos at sa inyo. Salamat po sa inyo mga kapatid. Salamat po talaga. So tayo po ulit mga kapatid ay mananalangin. Lalapit po ulit tayo sa ating Diyos. Samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Sige po, magsiyoko po tayo at ihanda natin ang ating puso at isipan. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat pong muli kami at laging magpapasalamat sa iyong mga salita na aming napapakinggan, nababasa, naririnig, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbukas mo ng aming puso't isipan dahil ito'y nauunawaan namin, O God, at naitatatak sa aming mga puso. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Lord, dahil handa ka lagi makinig at sumama sa tuwing kami mag-aaral ng iyong mga salita. Sa tuwing kami magbabasa at makikinig, alam namin na nandyan ka, pinapakinggan mo at tinitignan ang aming mga puso. Father God, salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat din dahil alam ko po, napapatawarin mo kami sa kabila ng napakarami naming kasalanan, pagkakamali at pagkukulang sa inyo, Father God. Kami ay nagsisisi at humihingi ng tawad sa inyo, Father God. Patawarin mo po kami lahat, 10 ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, at lahat ng tao sa mundo, Father God. Patawarin mo po kami lahat, O God. Forgive us all, O God. Patawad po. Salamat, Lord, dahil lagi mo kaming nadidinig. Salamat din na kahit kami makasalanan at nagkukulang sa inyo, patuloy pa rin ang iyong guidance, protection, at biyaya na ipinagkakaloob sa amin. Tunay nga, Lord, na ikaw ay napakabuting Diyos at totoo nga, Lord, ang iyong pagmamahal sa amin, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagsisi at nagbalik loob sa iyo. Salamat, Lord, dahil totoo ang iyong pag-ibig at hindi nagbabago. Salamat din, Lord, sa proteksyon na ipinagkakaloob mo sa aming mga presidente sa bawat bansa, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kasamaan sa pananampalataya. Salamat din, Lord, sa paghipo mo sa kanilang mga puso at isipan upang maging maayos ang kanilang iisipin, sasabihin, ikikilos at gagawin lahat ng presidente sa buong mundo, Father God, at lahat din ng tao sa buong mundo ay iyong hinihipo upang maging malinis, magsisi at lumapit muli sa iyong paanan, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, dahil lagi mo po kami binibigyan ng chance para kami makalapit sa inyo at magsisi sa lahat ng aming kamalian, karumihan, kasalanan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. At Lord, salamat sa gawain namin ito dahil kami na naman ay nagtagumpay. I claim it, Lord, and receive it na wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit dahil sa virus na yan. At muli mong lilinisin ang aming mga bansa. Magiging maayos ang aming bansa ulit. Ang aming pamumuhay, magiging maayos, masaya, masigla, maunlad, at tagumpay muli. Dahil kasama ka namin, dahil sasamahan mo kami, dahil protektado mo ang bawat isa. Lalong-lalo na aking mga mahal sa buhay, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ang mga taong nakikinig ngayon, O God, ngayong oras na to, sa aking sharing, pinagpala mo na kami, biniyayaan mo kami, O Lord. Salamat po dahil protektado mo kaming lahat, O Diyos. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pupurihin araw-araw, sasambahin at dadakilain, iibigin ng tunay, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. And amen. And amen. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa inyo. Sa pagsama at pakikinig nyo na naman. God bless you all po mga kapatid. Salamat po. At muli, sa aking uling pagsisharing, nawa nandyan ulit kayo at naway madagdagan na ulit tayo. Thank you sa inyong lahat at salamat sa ating Diyos. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.